Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. O na mensahe ni Cancer, trust your vibes. Thank you, angels. Today, I choose to trust my intuition and your guidance. Napakaganda. Napakaganda kasi divinely guided kayo, Cancer. Maaring may mga sitwasyon kayo ngayon sa buhay wherein you may need some guidance, you may need some clarity, you may need some enlightenment in order for you to be directed to the right path, no? So, maaring ganon. Kaya, it is extremely important for you to listen, no? And follow what your intuition is telling you dahil nandyan, dadating, dyan papasok ang mga gabay sa inyo ng Divine Universe, Cancer, no? So, make time na makapakinig kayo ng inyong inner voice, no? Makapakinig kayo ng iyong intuition, okay? So, mag-meditate kayo, magmuni-muni kayo, mag-prayer mode kayo dahil through that, no, dyan ninyo maririnig ang mga mensahe para sa inyo. What else? We have the miracle of prayer. Ayan na nga. So, talagang kailangan ninyo na magdasal, mag-prayer mode kayo, no? Cancer, maaari din naman siguro ang iba sa inyo sa sobrang kabisihan, hindi na nakakapag-dasal, no? Maaari hindi na kayo nakakapagbigay oras para makipag-usap, makipag-connect sa Divine Universe, sa Spirit Realm. Kaya you're being reminded dito, no, na magdasal kayo. The miracle of prayer, no, ay hindi nyo lang alam kung gaano ka-importante yon sa buhay natin, ano? Kaya wag ninyong kakalimutan magdasal. Thank you, Sandalphon, for delivering my prayers to heaven. Ayan. Si Archangel Sandalphon kasi, no, siya yung Archangel na naatasan, no? Kung gusto ninyong i-expedite, no, ma-expedite, kumbaga, ang dasal ninyo, no, kung ano man yung inyong hinihingi or kung ano ang mensahe ninyo sa Panginoon through prayer, no, you can call on Archangel Sandalphon to send that prayer, no, ninyo sa Panginoon, no, at mabilis niyang dadalhin yan. Parang siya yung messenger, kumbaga, no? So, we have love and accept yourself. Ayan. Thank you, angels, for guiding me to self-acceptance. Napakaganda. Napakaganda nito. Kasi, most likely, then, Cancer, siguro, may mga oras din talaga kayo siguro, no? Dito na magmuni-muni kayo. There would be time talaga dito siguro na mumuni-muni at mag-iisip-isip din kayo, no? Kasi dadating dito yung realization ninyo na it's about time na para i-embrace ninyo ang inyong pagkatao, kung sino kayo, ang inyong sarili, no, ng buong buo. Kasi maaring in the past, no, siguro may mga parte pa kayo ng sarili ninyo na hindi ninyo matanggap pa, hindi ninyo ma-acknowledge na parte yan ng sarili ninyo, but maybe ngayon, ano, maaring magkaroon na kayo ng realization dito na parang tama na doon sa denial at simulan nyo na unti-unti nyo nang tanggapin kung sino kayo, kung ano talagang totoong pagkatao ninyo, kung ano kayo, what are your talents, your skills, your gifts, what are your capabilities, yung ganon. As in, yung 100% na yayakapin nyo na, i-embrace nyo na yung buong ikaw, yung totoong ikaw, yung ganon. So, we have study and learning. Ayan. Thank you, angels, for allowing me to see that every day is a learning day. Ayan. Napakaganda rin ang mensaheng yan. Napakaganda rin ang prayer na yan, ano, para sa inyong mga anghel. Ang iba sa inyo dito kasi siguro, no, Cancer, maaring nag-aaral, maaring nagro-research, maaring nag-enroll talaga ang iba sa inyo sa school, no, para mag-expand ng inyong knowledge, mag-expand ng inyong ng studies, no? Kaya siguro busy din ang iba sa inyo dito. Focused kayo on expanding your knowledge, no? So, final message ni Cancer, let go and let God. Ayan. He's had a plan for you all along. Ayan. Kaya hindi na natin kailangan na
ipilit kung ano ang gusto natin, no? Yung control over the outcome, no, ng kung ano man ang mga gusto nating mangyari, or kung anong gusto nating maging resulta ng ating mga endeavor, ng ating mga ginagawa, i-let go na natin yan, i-surrender natin yan sa divine universe, no? Let go and let God, and you will realize and you will see, no? You will feel na stress-free kayo kapag ginawa ninyo yan. So, good luck, Cancer. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Una mensahe ni Scorpio, I take a step back. Thank you, angels, for helping me to step back from what's not serving me. Napakagandang prayer, no? Napakagandang prayer ito. And ang iba sa inyo dito, Scorpio, you're really being called for dito, no? Na mag-step back na kayo, iwanan nyo na, no? Leave behind yun na kung ano man ang hindi na nagsiserve ng iyong highest good. It's because, obviously, there are some things, some situation, experiences, and even people that are about to come in, no? Kumbaga, kung ano man yung mga, kasi parang clutter na lang ito sa sarili ninyo, no? Kung ano man ang tatanggalin ninyo dito, kailangan ninyong talikuran, it's because hindi na yan nagsiserve ng purpose niya, no? Sa inyo. Tapos na, maaaring tapos na ang nakapag-serve na siya ng purpose sa buhay ninyo, or maaaring kayo nakapag-serve na ng purpose sa kanila. Kaya it's time to part ways na. It's time to let them go, to release it from you, no? Dahil tapos na, wala na kayong dapat na connection at this time, no? Kaya nagiging clutter na lang yan, pampasikip na lang yan sa buhay ninyo, pangpagulo na lang ng isip ng nararamdaman ninyo. So it's about time na to take a step back from that, no? And welcome newness, no? Sa buhay ninyo, something new na magsusupport ng inyong highest good, magsusupport ng inyong soul's growth, no? Scorpio, we have Peaceful Warrior, Archangel Ariel. Thank you, Ariel, for helping me stand my ground with peace. Ayan, tinutulungan din kayo dito ni Archangel Ariel, na maging at peace na kayo. Maaring kung ano man ang mga pinagdadaanan ninyo, siguro challenges, problema, obstacles, maaring yan ay tapos na, or maaring yan ay patapos na, no? Kaya magkakaroon na kayo finally ng tranquility, magkakaroon na kayo finally ng peace, no? Sa puso ninyo, sa isip ninyo. Kaya this is really a beautiful energy para sa inyo. May naririnig ako, Scorpio, na makakaluwag na kayo. Makakaluwag na ang inyong pakiramdam at ang inyong pag-iisip. Okay? We have Honor Your Feelings, Archangel Haniel. Thank you, Haniel, for supporting me as I honor my emotions. Ayan. So, most likely talaga ang iba sa inyo dito, siguro meron talaga kayong pinagdaanan, medyo siguro difficult, no? Sort of difficult situation siguro. Kaya kung ano man yung nararamdaman ninyo, no, sa inyong mga sitwasyon, difficult situation man yan, nakalampas naman kayo dyan, papunta na kayo doon sa saya, sa happiness, no? Whatever you feel, honor your feelings. Kumbaga, feel what you are feeling. Kumbaga, Scorpio, no? I-honor ninyo ang inyong nararamdaman. Yan ang panawagan sa inyo dito, no, ng energy na ito. Wag nating i-suppress, wag nating labanan, kundi i-honor natin, i-feel natin kahit ano pa man yan, no? So we have Spirit Animal. Thank you, Animal Kingdom, for blessing my path with love. Maaring ang iba sa inyo ngayon, Scorpio, siguro meron kayong mga pets, no? Yun ang napipick up ko dito. Siguro meron kayong mga alaga, no, na part ng Animal Kingdom, at yan ay naghahatid sa inyo ng iba yung saya, naghahatid sa inyo ng pagmamahal, because those animals are very loving, lalong-lalo na yung mga fur babies ninyo, no? Kaya pinipili ninyong magkaroon ng fur babies also dahil sa love na pinapakita nila sa atin, hindi ba? Kaya feeling ko ang karamihan sa inyo dito merong mga alaga, no? May mga alagang ganon, kaya ramdam ninyo ang love, no?
ng Animal Kingdom. So, tingnan natin, Scorpio, kung ano pa ang mensahe ninyo for today. Final message na ito. Live in gratitude, for gratitude is the ultimate state of receivership. That's very true. Kasi kapag lagi tayong nagpa-practice ng gratitude attitude, kapag lagi tayong nagpo-project ng gratitude natin sa divine universe, ay nako, mapapansin din ninyo, Scorpio, na parang nagbubukas kayo ng pinto, no, ng mas marami pang blessings, ng mas marami pang prosperity and abundance and all the goodness of the universe ay maaring dumating sa inyo, no? Kasi yung pagpapasalamat, parang ano yung parang susi natin yan sa pinto ng mas marami pang biyaya, no? Kaya kahit ano pa man yan, maliit man o malaki, no, na bagay or biyayang dumadating sa atin, wag nating kakalimutan magpasalamat, no? So good luck, Scorpio. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauling mensahe ni Pisces. Take time to breathe. Thank you, angels. I breathe with ease knowing you're here. Ayan. So, yan po ang prayer na pwede ninyong recite if you would like to, no? So, it's time to take a breather, Pisces. Time to take a break. No, just have a Kit Kat for now and take a break. Kasi siguro matagal na kayong hindi man lang nakakapagbakasyon. Matagal na siguro kayong focused kayo sa trabaho, pamilya, obligasyon, responsibilidad, at hindi na kayo man lang nakakapag-unwind, no? Wala naman lang kayong panahon para mag-relax, para mag-rejuvenate and recuperate. Kaya ito, panawagan ito sa inyo sa ngayon. So, ibig sabihin ito parang it's a must, no? Na mag-take a breather kayo. Mag-take kayo ng time out muna sa kung ano ang inyong pinagkakabisihan para nang sa gayon makapag-refill kayo ng inyong cup, no? Napakahalaga na lagi nating ipa-prioritize ang ating well-being para nang sa gayon you will be on top of your health. You will be on top of your game, no? Kahit you have too much on your plate, kayang-kaya ninyong i-manage yan, kayang-kaya ninyong gawin lahat yan kung maganda ang inyong pakiramdam, if you are in good shape, okay? We have spirit animal. Thank you, Animal Kingdom, for blessing my path with love. Ayan. So, feeling ko dito, ang iba sa inyo, Pisces, meron kayong alaga, no? Maaaring may mga pets kayo at ramdam ninyo, no, yung pagmamahal ng mga alaga ninyo sa inyo. Kaya napakalaking blessing na magkaroon kayo ng alagang ganyan, no, parte ng inyong pamilya na yan sa ngayon. Kaya bigyan nyo din sila ng importansya. Yung pag-aalaga talaga katulad lang din ng pag-aalaga ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, no, dahil yan din ay parte na ng inyong pamilya. We have count your blessings. Ayan. Thank you, universe and angels, for the blessing in my life. Ayan. So, mukhang marami kayong ipagpapasalamat dito, no? Don't forget, no, to count your blessings and project your gratitude attitude, Pisces. Wag ninyong kakalimutan magpasalamat sa araw-araw, no, sa bawat oras na meron kayong pagkakataon magdasal ng pasasalamat, maggawin ninyo yan dahil yan ay napakahalaga, no? Alalahanin lagi natin na yung gratefulness, yung gratitude natin, parang susi lang yan, no? Yan ang susi natin para sa pinto, no? Para padalhan kayo ng mas marami pang biyaya, mas marami pang blessings, prosperity, abundance, good health, anything, no, ay pwedeng dumating sa inyo kapag lagi kayong nagpapasalamat, no? We have take a step back. Ayan, take a step back. Take time to breathe. Ayan, yung parang magkamag-anak sila, diba? Ito naman, anuhan nyo naman, lalayuan nyo naman dito, kailangan nyo ng layuan or iwanan ang kung ano man ang mga bagay, sitwasyon, or even tao na hindi na nagsiserve ng iyong highest good, hindi na nagsiserve ng
kung anumang purpose sa buhay ninyo, kaya bakit pa, 'di ba? Bakit pa ninyo 'yan ikikip sa buhay ninyo, 'di ba? Make room sa sarili ninyo for newness. Kaya kailangan nyo na mag-let go. Kailangan ninyo na mag-release. Clutter na lang din naman yan sa buhay ninyo. Kaya it's time to purge them, no? Nang sa gayon, you can make room sa sarili ninyo for newness na handa nang pumasok, no? Handa nang dumating sa buhay ninyo. Kaya panahon na para magmuni-muni kayo, mag-reflection mode kayo, nang sa gayon you'll be able to figure out ano nga ba yung mga clutter na lang sa buhay ninyo? Ano nga ba yung mga nagpapabigat na lang sa buhay ninyo? Nagpapasikip ng inyong dibdib, ng inyong isip. It's time to let them go, no? Kung hindi na nakakatulong sa inyong sitwasyon, hindi na nakakabuti sa inyo, wala nang puwang yan dapat sa buhay ninyo, no? It's time to release them. So, final message ni Pisces. You may get knocked down in life. Getting up is a choice. Always get up. Ayan. Huwag tayong susuko, no? Kahit anumang problema, pagsubok, storm na dumating sa buhay natin, huwag nating susukuan, no? Ang pag-give up is not an option, no? Sa ganyang mga sitwasyon, ang mahalaga, lumaban lang tayo, kumapit lang tayo sa Panginoon, sa ating paniniwala, sa ating hope, sa pag-asa natin na things will get better, no? Kahit nga yung malalakas na bagyo, hindi ba, tumitila din, tumitigil din, nagbabago din ang sitwasyon for the better. Ganun din tayo, ganun din ang buhay ng tao. Pag may mga problema, no, dumadaan lang yan, no? Dumadaan lang yan. Ang isipin lang natin kapag dumating ang problema, isipin natin kung paano tayo makakalabas sa problema, paano natin masusolusyonan ang problema, rather than dwelling on the problem itself, rather than focusing on the problem itself. 'Di ba? Kasi otherwise, wala, may stuck ka dyan, no? Kung hindi mo iisipin kung paano ka makakalabas dyan. Kaya, yun na lang ang gawin natin, no? Wag lang tayong mag-give up, no? Lumaban lang tayo. Dahil alalahanin din natin na una-una, hindi rin naman tayo bibigyan ng problema na hindi natin kayang i-handle, no? Kaya kayang-kaya ninyo yan, Pisces, kung meron kayong ganyang sitwasyon. Good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Have a night. Namaste.